may tell your friends and your bosses at the Pentagon and the White House that American interests will be served well under a Romina Salgado presidency. I shall be ready to take over the duties of President Leandro Montemayor as the next President of the Philippines. Now, all of you, listen to this. Ngayong malala na ang aking sakit, baka hindi ko na matapos ang aking termino. Kaya kailangan pagtulong-tulungan natin ito. Leandro, huwag naman kayo magagalit lahat sa akin, ano? Ba't di ka na lang bumaba ng maaga? Bumaba. Alicia. Sa sitwasyon ngayon ng ating bayan, ang lahat na lang ay isinisisi sa akin. Paano ako mababa? Pagtutulong-tulungan tayo ng ating mga kalaban. And if Robina becomes president, gagamitin niya si Leandro as her scapegoat. Lahat ng mga problema kay Leandro sisisi. Katakot-takot na kaso ang isasampa nila. Wala ka bang immunity from lawsuits, Leandro? Immunity is only extended to an incumbent president. Daddy, ano po bang dapat yung gawin? Kami rin din doon, hindi na kayo mamumroblema. Alis na kami pagkatapos ng kasal ni Mami. Kami rin po ni Rafael, Dad. Daddy, nagawa ko na po yung pinapaayos niya sa akin. Paano natin matatagong sakit mo pag malala na? Ginagapang na ng mga kapartido ko ang mga kongresista at mga senador para payagan akong mag-declare ng limited martial law. Kapag nag-start na ang martial law, madali na natin matatago ang sakit ni Daddy. Wala na masyadong magtatanong. But it is only limited martial law, which is only about 3 months. Then let's make it permanent. How? Tong? Natatanda mo ba yung pangalan ng babaeng ni-rape ni Alberto? Ang kulit mo. Sabi hindi ko nga natatandaan eh. Sa kakalad ka rin babae lang naman yun. Amelia ba pangalan nun? Yun na nga yata. Yung babaeng minunal sa pisngi. Di ba may kasamang bata yun? Yung mga 11 anyos ang edad? Oo, kasama namin yung bata nung dinukot namin yung babae pero nagtatakbo rin yung bata eh. Ako yung batang yun. Dati ko yung nirape nyo! Well, let's start a war with China over Spratlys to justify the indefinite extension of martial law. But Amanda, that's ridiculous. You know very well the Constitution prohibits the government from engaging in any kind of aggression. Alam mo yun, di ba? Hindi naman tayo magsisimula nito eh. We will just provoke. Pero what you're gonna pull will be a constitutional coup. Yes, that's right. Operation Gemini is a constitutional coup. Amanda, do we really have to talk about these things here? Akala ko ba kaya nandito tayo to prepare for what's to come? Amanda, I'm afraid you're living in a dream world. Shut up! Shut up! All of you! It's beginning to sound like a marketplace. Umalis muna kayo lahat, maliban kay Amanda at Ernestina. Come on! Come on! Gagamitin nilang konstitusyon para sirain ang konstitusyon. Exactly. Katatawag lamang sa akin ng ating informant, ng ating asset. And it's definite. The President is going to declare martial law at iraratify naman ito ng Kongresong iyan. Ang plano, temporary martial law, which they want to make temporarily permanent. So, General, paano kami makakatulong? Usapang kabalyero ito, ha? Walang lalabas. You give me at least 6 days. Grounded lahat ng aeroplano natin, especially the fighter planes. Keep them on the ground. Gentlemen, we will launch a coup d'etat. May God have mercy on our souls, but we have to save the Republic. Remember that, the Republic. Ano bang kalokohan ito? Dad, akala ko ba nandito tayo sa bahay, closed-door meeting para mapag-usapan natin lahat ng lantaran? Pinag-uusapan niyo ba ito? Ha? What? You mean Ernestina's a part of this?
Akala ko ba ako lang kasama sa planning committee ng Operation Gemini? Amanda, ano ka ba? Siyempre, future husband ko yung magiging head ng Operation Gemini. Hindi mo ko sasama. Look, ang mga bagay na ganito ay hindi dapat pinag-uusapan ng lantaran, kahit na sa pamilya. Eh para saan pa tong meeting na to kung puro general statements ang pwedeng sabihin dito? Pakinggan niyo ang ibibiling ko sa inyo. Ito ay tungkol sa First Lady. Kapag malala na ang sakit ko, at may martial law na, at hindi na ako pwedeng humarap sa tao, kailangan magkasundo-sundo na kayo. Because the First Lady na may sariling puwersa will run the whole show in my behalf. Ano? Good evening, ladies and gentlemen. It is a very happy occasion for the Valiente clan tonight, as we welcome another would-be member of our family. And so I formally propose a toast to my granddaughter, Guada Valiente, and her fiancé, Mr. Magalona, Andres Magalona, as I formally announce their engagement. Here's a toast. Of course, mas lalong sanang masaya ang gabing ito kung narito ang isa ko pang apo na si Carlito Valiente. But, oh, eto na pala siya. Wala, I just wanted to say... No more. Huwag ka na magsalita. Masayang-masaya ako dahil nandito ka. Dito. Thank you. Thank you for coming. Napakamaldita talaga ng tomboy na yon. Mami, mas matataka ako pag hindi siya nag-react. Kung umasta, parang siyang presidente. Mami, you should have seen her face when Daddy was saying na you were going to run the show pagka nagkaroon ng martial law. Aba, talagang wala silang magagawa. Ito ang advantage ng First Lady. What are you gonna do? Nasa atin talagang swerte. Ano pa? Alicia, pwede ba tayong mag-usap? Pasok. Maupo ka. Ito ang pakay ko. Sabi nga ni Leandro, malala na ang sakit niya. Magtulong-tulong man tayo, mahihirapan na tayong itago ito. Kung matuloy ang balak ng martial law, gusto ko sanang samahan mo at alagaan si Leandro. Habang abala ako sa pagtatakip sa kanya, sa pagpapatakbo ng bayan. Hindi ko gusto mangyari ito, pero alang-alang sa pangalan ng Montemayor. Anong ibig mo sabihin? Titira din kami sa palasyo? Ay, pwede naman gawa ng paraan na magkaroon ka ng posisyon sa palasyo. As one of the staff. Para magkalapit kay Leandro. Nilaban mo noon si Leandro, pagkatapos ngayon itatapon mo sa akin dahil may sakit? Tita Iluminada, hindi naman ho sa ayaw naming alagaan ng daddy. Pero ano? Pero ano raw sa Camila? Na parang ginagawa ko yung utusan ni Leandro? Magkaintindihan nga tayo. Ayaw niyo bang magkasama ulit? Sige, papayag ako. At pag dumating ang panahon na kalimutan na niya lahat, sana isa lang ang hiling ko. Palagi mong paalala sa kanya na mahal ko siya. Na hindi huminto ang pagmamahal ko sa kanya. Na ang pinagkaugatan ng lahat ng pag-aaway natin.
iba si Leandro. Alis na ako. Do you want to hear the good news first or the bad news? Of course, the bad news first. Gusto kong sumaya sa bandang huli. The bad news is that bukas po malalaman na ng Presidente kung saan nagtapos ang paper trail ng bayarang nangyari kay Dr. Galvez. Nagtapos po ito kay Guada. Therefore, kailangang umalis si Guada kaagad. Paano po itong engagement party para sa kayo? That's okay. That's a family matter and hindi natin kailangang pag-usapan ngayon yan. And the good news? The good news is that meron na po tayong witnesses sa pumatay kay Dr. Galvez. Meron pong makakakilala kay Dindo Vibor na siyang nagtapon ng bangkay sa kinatagpuan kay Dr. Galvez. At meron bang mga NBI na makakapagpatunay, makakatestigo to that effect? And other information about Dindo Vibor? Sa ngayon po, wala pa tayong information or proofs because in the first place, we never suspected Dindo. As to the witnesses, sinihahanda na po namin sila. So I'd like to know, Madam Vice President, where do we go from here? Hold that information first. No. Hold both information. Uunahan ko sila. Rosa Camila, baka hindi na ako makasama sa inyo ni Rafael sa States. Ano, Ma? Narinig mo naman ang tita Iluminada mo. Kailangan alagaan ko ang daddy mo. Ma, paano naman ako? Anak, Ngayon pa ba tayo maghihiwalay? meron namang sasama sa'yo nagmamahal sa'yo, di ba? Nagmamahal sa akin, nandito. Eh, bakit hindi na lang kayo sumama ni Daddy? Alam mo namang hindi pwede mangyari yun eh. Ma, alam mo pag natuloy itong plano ng pamilya natin, pag ikaw nagpunta ng Malacanang, gagawin ka lang naman nilang utusan eh. Anak, hindi naman ako ganun kamartir para hindi ako lumaban sa kanila, hindi ba? Kaya lang, hindi ko matiis na iwanan ng daddy mo dahil alam kong hindi nila aalagaan. Maghihiwalay na rin ba tayo? Hindi sa puso at sa isip, anak. Guada, Yes, Lola. you have to leave. Po? Kailangan umalis ka. Saan po ako pupunta? Out of the country. Wala na tayong pag-uusapan. God, Lola, please tell me you're kidding. Paano ang kasal ko? I'm not going anywhere. No, Guada, you have to leave. Lola, ano lang po ba to? Huwag na natin pag-usapan ito, Carlito. Iwas gulo lang ito para kay Guada. But you're breaking the engagement. Hindi natin pag-uusapan? Guada, wala ka ng panahon. Kailangan kang umalis. Kailan ko kailangan umalis? Bukas na bukas. Bukas na bukas din. Okay. Amanda, dinaramdam ko yung nangyari kanina. Ernestina, forget about that. Asan si Dindo? Dindo, listen to me. You have to leave immediately. Bukas may ilalabas ang NBI na witness na makakapagturo sa'yo. Nakita ka nung tinapon yung katawan ni Dr. Galvez. Sigurado walang tao nun eh. Gabi nun, dilim. Wala akong ilaw nun. Baka naman sa sobrang dilim, sila ang hindi mo nakita. Teka, sandali. Kakasal pa ako eh. Ano? At anong gagawin mo, Ate Ernestina? Maglalakad si Dindo doon? Na nakaposas at saka naka-orange sa damit? Ganun ba? Mami. Hindi, Paloma. May magagawa pa tayo ditong paraan. Hindi, wala na tayong magagawa. Hinahabol na tayo ng multong ginawa niyo. Kailangan na namin umalis. Paloma, please. Teka, sandali. Amanda. Ano, Amanda? May magagawa pa ba tayo? Mami, huwag na lang po. Kung mahal niyo talaga kami ni Paloma, pabayaan niyo na kami umalis. Ano bang gulo yan? Ha? Gulo na malalampasan natin. Please have faith. Let me take care of Yes. This is the
family rebellion. Puro sikreto. Kaya nga eh. Kaya if I were you, let's not talk about this. Hello? Sino to? What? Mga militar. Sandali, huwag mo mapasukin ng bahay. Pupunta na ako dyan. Bigay to sa akin ng daddy. Nung mag-e-elope na sana kami ng tatay Edmond mo. Kaya lang nahuli kami ni Mami, kaya hindi natuloy. Akala ko galit si daddy kay tatay. Bago pa dumating si Rosa Camila, kahit nandyan na si Amanda at si Lucinda, ako nun yung favorite daughter niya. Nung nakita niya na mahal ko si Edmond noong mga panahon na yon, napapayag ko rin siya. Kung nga lang hindi nga natuloy dahil nga kay Mami. Pero alam mo, nung una kong malaman na buntis ako sa'yo, si Daddy ang una kong sinabihan. Mami, bakit niyo pinalaglag yung anak namin? Dindo, I'm really sorry. 18 pa lang kayo ng mga panahon na yun eh. Napuno ako ng takot ko ano nung naisip ko, baka masira ang buhay niyo katulad ng buhay ko. Sana kami na lang pinabayaan mo magdesisyon. Kasi anak namin yun eh. Oo nga eh. Isa lang yun sa mga maraming maling nagawa ko na pinagbabayaran ko hanggang ngayon. Di bali, magkakaroon pa naman kayo ng maraming anak eh. Bata pa kayo. Pa-check up na ako, Ma'am eh. Hindi na daw kami pwede magkaanak ng Dindo. Daddy, may balita sa NBI kung sino ang nagbayad kay Dr. Galvez. Ang apo ni Romina Salgado. Sinasabi ko nga ba? Hanggang sa huling sandali talagang wawalang hiyan ako ng Romina Salgado niya. Tawagin si Romina. The Vice President sa National TV. Ladies and gentlemen, I have an announcement to make. Nakatanggap ako ng report tungkol sa pagkakapatay kay Dr. Galvez, ang personal physician ng ating Presidenteng Leandro Montemayor. May mga witnesses ang NBI ngayon na makapagpapatunay na isa rin sa kapamilya ng Presidente ang pumatay sa doktor, ang asawa ng kanyang apong si Paloma, si Dindo Vibor. Pero bago lumabas ang report na ito ay nakaalis na paputungong Amerika ang mag-asawa. Ang opisina ko ang nasisisi sa pagkakatakas ni Alberto Montemayor sa kanyang kulungan. Ngunit may report din ako na may kinalaman ang isa pang anak ni Presidente Montemayor na si Ernestina sa nangyari. Ito ang uri ng presidente nagpapatakbo sa ating bayan ngayon. Ito ang taong aking pinagsisilbihan. At hindi matatahimik ang aking konsyensya kung hindi ako gagawa ng kahit na anumang hakbang para sa kalutasan ng mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. Kaya't nais kong i-anunsyo sa inyo na ako ay nagre-resign sa kabinete ni Presidente Leandro Montemayor bilang Secretary of Justice, effective immediately. Romina Salgado, humanda ka. Ikaw ang una kong ipanghuli pagbalik ko sa Maynila. Mawawala